Ito po yung sample natin kung saan magta-top up si customer or magde-deposit siya ng 10,000 tapos mare-receive natin yung payment and then mare-record siya as top up doon sa system natin. And then later on, pwede siyang gamitin as pangbayad ni customer. Pupunta lang tayo ng management and then seselect natin yung customers. First, magre-record muna tayo ng name ni customer na yon. Especially kapag first time niyang mag-top up. Input lang yung name ni customer. Let's say si top up customer. Tapos yung regular type siya. And then yung kanyang loyalty card number is let's say ABC321. Save natin ngayon. Now, kapag magta-top up na si customer, hahanapin lang natin yung name niya. Ayan. Kasi kung marami na tayong customers, nasa 100, mahirap na siyang hanapin isa-isa. So, hahanapin na natin ngayon using search bar. Tapos, i-edit lang natin. Ito na yung time na magde-deposit or magta-top up na ngayon si customer. So, top up natin ngayon. And then, dito tayo ngayon sa load balance. Select natin ngayon yung top up balance. Let's say maglalagay siya ng 10,000 and then click na ngayon natin yung submit top up. So magpiprint yan siya. Nagkaroon lang siya ng error kasi walang naka-connect na printer sa device ko, pero magpiprint siya automatically ng total balance ni customer. Tapos i-update lang natin para mag-save. Now, balik tayo ngayon sa cashiering screen natin. Ito na ngayon yung babalik siya next month or next year. Sabi niya, ma'am, ito yung card ko, or let's say wala tayong card. Ma'am, ito yung yung number ko, yung ABC-321. Pwede po yun. Basta kabisado niya lang yung kanyang yung card number o yung kanyang yung number niya mismo sa registration, pwede po yun. So, bibili siya halimbawa ng 5 Eagle Cement. Quantity natin, 5 pieces. Now, sa search bar pa rin, ito na sana yung time na i-swipe natin yung RFID. Pero since wala nga tayong RFID, ita-type natin manually yung card number ni customer. So ito na yung ABC321. Enter natin ngayon. Automatic niya ngayong madadetect na yun yung account ni customer top up. Ang pipiliin natin yung load balance kasi ito yung top up natin. Tapos ito na yun siya. Automatic niyang makikita na 10,000 pa yung remaining balance or top up balance ni customer na yon. Tapos yung total purchase niya lang ay 1,750. Nakalagay dito na straight to payment na siya. Gagamitin ngayon yung 1,750 doon sa kanyang top up balance and then continue na natin ngayon. Print natin ngayon yung resibo. Balik tayo ngayon sa backend natin. Makikita natin ngayon, pag i-refresh natin yung screen, i-edit natin ngayon si top up customer. Makikita natin dyan na nabawasan na yung kanyang yung top up balance niya. Kapag bibili ulit si customer hanggang sa maubos yung kanyang top up, ganun lang palagi. Sa quantity natin, let's say 20 pieces, 7K, payment, nagbayad siya via GCash, reference number, submit. Balik tayo ngayon sa backend natin. Refresh natin yung screen. Ngayon, makikita natin ngayon na konti na lang yung top up balance ni customer na yon. So, refresh natin siya, no? Oh, okay. Hindi natin siya na-record as quantity natin. So, we forgot na i-record yung loyalty number niya. ABC321. Kaya hindi siya nagbawas dito. So, tama yung system. So, i-record natin ngayon yung ABC321. Enter. Tapos, load balance yung pipiliin natin. So, 8,250 yung kanyang load balance. Total purchase niya is 7K. Continue lang natin. Print receipt natin. Tapos, balik tayo ngayon sa backend management. Refresh natin. Mababawasan na ngayon yung ating top up balance. So, 1,250 na lang siya. So, yan yung way para lagay tayo ng top up at saka kung paano niya
mako-consume yung kanyang top-up balance. Now, ang next naman yung sa points natin. Sa points natin, dito muna tayo sa charges. Yan, sa charges muna tayo. Makikita natin dito na every 200 pesos na purchase ni customer, meron siyang equivalent na 1 point. Now, yung conversion niya, for every 1 point, ang equal nun ay piso. Now, hindi ito permanent. Pwede natin siyang i-change or paglaruan yung kanyang counting or conversion. Limbawa, no, every 500, kasi ayaw mo rin malugi. Every 500, equivalent niya is 1 point. Tapos every 1 point is equivalent niya to 0.5. So, depende po yun sa inyo. Isa-save lang natin. Pero let's say, ito yung ano natin, pwede nating baguhin, ibalik natin sa 200. Input yung admin password. Every 200 na purchase, equivalent niya is 1 peso. And then every 1 point, equivalent niya is to 1 peso. So 1:1 yung kanyang conversion. So, pwede po yan. Save lang natin. Now, balik tayo ngayon sa cashiering. Quantity natin, let's say, 50 pieces yung bibili ni customer. This time, magbabayad siya ng cash. So, payment natin. Select natin ngayon yung nagbayad siya ng 18K na cash. Make sure lang na isa-select natin yung name ni customer para doon ma-record yung points. Kasi kung dinerecho enter natin siya, unknown lang yung lalabas ng customer. Wala siyang points na kasama. Pero kung isa-select natin yung customer, yan, select yung customer top up. Select, eto na siya. Tapos nagbayad siya ngayon ng 18K. Sukli niya is 500. Enter natin ngayon. Tapos print receipt. Titignan natin ngayon yung kanyang points dito sa refresh natin, no? Sa customers. Mag-a-accumulate na ngayon yung kanyang points. Ayan. So, 87.5 na yung points na nakuha niya. Equivalent to 87.5 peso. Now, pwede rin natin gamitin yung points na yan pang-purchase sa hardware natin. So, bibili ngayon si customer. Try natin yung smaller bill lang. Itong nail naman. Payment natin, or before natin siya i-payment, i-record muna natin yung kanyang card number, ABC 321. Enter natin. And then, ito na yung pipiliin natin ngayon. Redeem points used for purchase. So, meron tayo dito, na-detect niya na 87.5, ito siya, yung point ni customer. Ang total purchase niya ay 30 pesos. Continue natin ngayon. Yun, wala nga yung nilabas na cash si customer. Ang pinambayad niya, yung points niya. Now, i-refresh natin yung screen sa back-end. Balik tayo ng customer. Automatic siya na mababawasan na siya. Magiging 57 na lang yung kanyang remaining points.